Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin bakit talamak ang korupsyon sa ating pamahalaan. Alam nyo po guys, ito po ay isa sa pinakamalaking problema dito sa Pilipinas. Nung una hanggang ngayon, korupsyon sa gobyerno. Ano po ba ang mga dahilan? May pag-asa pa bang maging malinis ang Pilipinas? I doubt. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyong video na ito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at suporta. Bakit talamak ang korupsyon sa ating pamahalaan dito sa Pilipinas? Marami pong dahilan. Una-una, kakulangan ng transparency and accountability. Maraming proseso sa gobyerno ang hindi bukas sa publiko, kaya't madaling maitago ang anomalya. Madalas hindi napapanagot ang mga opisyal na sangkot sa katiwalian, lalo na kung may backer or connection sa mas mataas na opisyal. Iba dito guys, no, na sangkot sa corruption sa gobyerno ay pinaparesign na lang. Tapos resignation, wala na ang kaso. Pangalawang dahilan kung bakit talamak ang korupsyon sa ating pamahalaan, mahinang implementasyon ng batas. Totoo yun. May mga batas laban sa korupsyon, ngunit madalas ay hindi ito mahigpit na ipapatupad. Ang bagal ng sistema ng hustisya ay nagdudulot ng kawalan ng takot at paglabag sa batas. Very true. Siyam-siyam, matagal, taon para bumaba ang judgment sa corrupt na public official or politiko or government employee. Iba namatay na, no? So yun po ang mga dahilan kung bakit ang korupsyon ay tuloy-tuloy pa rin hanggang sa ngayon dito sa Pilipinas. Pangatlong dahilan, kultura ng patronage at utang na loob. Sa politika, karamihan ng palakasan at balik kabayanihan kung saan ang kaalyado ay ginagantimpalaan ng pwesto. Very true. Tama naman. Dahil dito, inuuna ng ilang opisyal ang interes ng sarili at ng mga kaibigan kaysa sa bayan. Yun po ang nangyayari. Bakit po? Every time that we have an election, barangay, local election or national, ang mga politiko ay gumagastos ng limpak-limpak na salapi. Hindi lang thousands, millions on hundreds of thousands, hundreds of millions para tumakbo lang sa posisyon. Saan nila babawiin? Saan ang mga supporter nila, mga negosyante, tumulong sa kanila nagbigay ng campaign funds? Siyempre babalikan nila kung manalo ng sila sa eleksyon ng utang na loob. Okay? Bigyan ng projects, manalo sa bidding, etc. Pang-apat na dahilan kung bakit talamak pa rin ang korupsyon sa ating pamahalaan, kahirapan at kakulangan sa sweldo. Maraming empleyado ng gobyerno ang kulang ang kita, kaya't madaling matukso at tumanggap ng suhol o pumasok sa illegal na gawain. Pang-anim na dahilan, kawalan ng political will. Kung minsan ang mismo mga leader ay sangkot o nakikinabang sa korupsyon, kaya walang sapat na aksyon upang ito'y sugpuin. Pang-anim, maling pagkakaunawa sa serbisyo publiko. May ilan sa gobyerno ang naisip sa pwesto ay isang pribilehiyo at hindi responsibilidad sa taong bayan. Dahil dito, ginagamit nila ito para pansariling pakinabang. Pang-pito, mahinang civil society at media oversight. Kapag mahina ang boses ng mamamayan or ang media ay hindi malaya, nababawasan ang pressure sa mga opisyal na naging tapat. Maraming mga politiko guys, sa kanilang payroll ay binabayaran ang ibang media's personality para pabanguhin ang kanilang pangalan sa radyo, TV. Nangyayari talaga. Pangwalo, pakikialam ng malaking negosyante. Very true. May mga pagkakataon na ang malalaking korporasyon ay nakipagsabuatan sa mga opisyal upang makakuha ng kontrata o pabor sa hindi tamang proseso. So, ito po guys ang mga 8 dahilan kung bakit hanggang ngayon dito sa Pilipinas ay talamak ang korupsyon.
Ang tanong, may pag-asa pa ba? Sa akin guys, no, milagro na lang siguro kung mapatino ang buong Pilipinas, no, na walang korupsyon. Kung i-compare natin ang Pilipinas compared sa Singapore, ang layo na achieve ng Singapore. From third world country, naging first world na. Grabe kasi ang kanilang implementasyon ng batas at anti-corruption. Hindi ko naman sinasabi na walang korupsyon sa Singapore at ibang bansa, pero hindi masyado talamak compared dito sa Pilipinas. Yun lang po guys. Maraming salamat sa inyong panonood at suporta. Please like, share, and huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Mahal ko kayo. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Paalam. Ingat po tayo lagi. Please subscribe. Thank you po.